So yun po mga kabiyaya, mga ka-Dapper Cats, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto, pag-usapan po natin unang-una yung kabubuhan po ng vlogger ng Tape INC. Na di umano ay eto daw pong nilabas na mapatungkol po daw sa pagkapanalo ng Tito Vic and Joey sa trademark na Itbulaga ay eto po ay pasimpati. Ito daw ay black propaganda. Ano to, politika? Hindi ko alam nyo, habang pinapanood ko tong video na to mga kabiyay, mga Dapper Cats, sobrang tawag-tawa ko. Tapos, ang masama pa nito, isa pa sa mga tropa ko yung nag-reaction sa kanya. Walang iba kundi si Nico David. Tingnan nyo kabubuhan itong nung vlogger na to sobrang matatawa kayo. Tapos eto nga, mapatungkol naman po doon sa pagbanat ni Paulo Contis na parang kinukutya niya po yung mga TBJ or yung Tito Vic and Joey na kaya daw siya nagsuot ng ganun kasi parang paupo po, patayo tayo, parang hirap daw tumayo, ganyan, parang nilalait-lait niya yung edad at katandaan ng Tito Vic and Joey. Rerebatan din natin yan. At eto nga, si Enyo Master Joey De Leon ay rumibat na rin. At ayun, bago natin ito simulan, syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At eto, may isa pa pala akong video na bago, may re-reactionan tayo, vlogger ni Isko. Grabe yung iyakan nila sa live. Pati yung asawa umiyak din. Ito hirap sa mga iskon yan, Ito, sabihan ko lang, kwento ko lang sa inyo, Ang hirap sa mga iskon yan. Sausaw sila ng sausaw sa issue, kapag binalikan namin sila, mag-iiyakan. Tapos anong panakot sa amin? Kaso, kaya kesyo lagi daw dinadamay si Isko Moreno. Kung ayaw nyo madamay si Isko Moreno dito, una manahimik siya, huwag siya magpatama sa Tito Vic and Joey dahil wala naman siyang karapatan doon, Pangalawa, huwag din kayo makisawsaw dahil kung si Isko Moreno ang sinusuportahan nyo, doon na lang sana kayo sa mismong ginagawa niya, hindi na ikisawsaw kayo. Saling pusa na nga lang kayo dito sa issue, kala nyo kung sino pa kayo mag-react. So, unahin muna natin to. Ito, si Arnold Clavio ng Tape INC. Pwede nyo rin siyang tawagin na Randolph. Pwede nyo rin siyang tawagin na Harry Roque ng Tape INC. Harry Roque, Buti na lang, ganda ng hairstyle ko ngayon, Hindi pa pala ako nakakapagpagupit. Maglalaro pa ako mamaya. Meron pa ako nabasang comment, hindi talaga ako papayag. Magkamukha daw kami nito kapag nakasalamin ako. Anak ng teteng naman. Alam mo, sa nag-comment na yun, sinira mo buong araw ko. Ang mo naman, ang sama mo naman. Kontento na ako sa pagmumukha ko kung ano man paningin ng iba dito. Wag naman sana ganito. Eto nga, mukhang galang-galang pero tatanga-tanga. Sino magugustuhan na kamukha to, di ba? Okay, pakinggan natin yung sasabihin niya mga kabiyaya, mga Dapper Cats, Si Nico David pa yung kakatawa lang, doon pa siya napatsyempo kay Nico David din. Okay, panoorin natin. Ito po ay isang propaganda. Ito ay isang appeal to sympathy, public sympathy, mind conditioning. Mind conditioning, propaganda at sympathy. Sympathy. Sino kayong pa-sympathy sa dalawa? Kayo nga kada sasabihin nyo, katulad nung nakaraan, nanalo na ang Tito Vic and Joey. Ang sinabi nyo sa video nyo, sabi nyo, ano man ang mangyari, tuloy pa rin ang pagtulong at pagpapasaya. Hindi naman namin kine-question yun. Diba? Yun sino kayang pa-sympathy dito? Si Joey De Leon, hindi niya ako mamamind condition kahit anong gawin niya. Kahit shoutout kay Nico David. Tama-tama, naka-white shirt ako. Shout out. Visit ka.
Mind conditioning. Mind conditioning propaganda, ang bigat nito, ang heavy pare. Pare TV show 'yon. Pare nag-ibigay. Pare relax ka lang pre. TV show 'yon Mind tol. conditioning ang puti. Relax ka lang pre. Pare nag-ano 'yon, sex bomb dancer pare. Pare, hold up pare. Ay, buisit ka, Nico. Ito po ay isang propaganda. Okay? Panalo naman sila eh. Panalo naman sila. May papel eh. Di ba? Nakasulat doon. TBJ pwede mag-register. So panalo. Asan yung Oh. mind condition? Asan yung, tama. Real talk. Nasa balita yan eh. Miski GMA7 binalit. Mismo nga GMA7, binalita na talo kayo eh. Biruin nyo ginagawa sa inyo ng network nyo. Mind conditioning ka pang hype ka ha. Anak ng titing tong tao na to. Alam niyo kasi kahit ako napakadali po ha. Ito ha. Napaniwalain ko lang kayo saglit. Ang trademark na Itbulaga, unang-una, napaka 100% na pagmamayari ng halusos yan. Ang TBJ, ang ginagawa niyan, bina-blackmail nila ang halusos para mapaniwala ng TBJ ang mga supporters nila. O, di ba? Si basic lang yung mga ganyang salitaan eh. Kaso, hindi nyo kasi pinag-iisipan, yan ang mahirap sa inyo. Yung sabi mo, ang sinasabi mo propaganda, sympathy, siraulo ka ba? Oo. So ano, asan doon? Saang banda doon yung propaganda mind conditioning? Baka ikaw ang nagpo-propaganda. Basag. Ano? Na si Paulo Contis lang pwede gumamit ng Itbulaga? Tama. Legally, wala pang final. Kahit Legally. padala nila dito si EB Babe Josh. Hoy, Kasi naka-white akin yun. Naka-white lang talaga ako. Siraulo ka, unahan mo pa ako ha. Hindi ko ma-take talaga eh. Okay sana kung ano to eh. Kung politika. Okay Oo, lang. tama. Kung social issue to, okay lang. Okay lang. Paano naging social issue to? TV show lang to. TV show lang to eh. Ano? Kung sino yung may karapatan? Bobo nga. Eh, ang hirap din sa mga vlogger ng KPNC, na pangatatanga. Yung politika, tas yung social media issue, yung mga ganyan, inaano nila, dinidikit nila sa noontime show. Oo, siyempre, riribat yung mga isko niyan yan. Bakit ikaw, Jay, dinikit mo yung, yung 1 billion na utang ni isko O bakit? Reaction video lang naman ako dun Di naman ako yung nagsabi nun talaga. Si Attorney Mike Abe. Siya nyo. Muntan magsugod bahay? Yung ba yun? Ano mind conditioning doon? Para lang may ma-English. Okay kami. Alam mo, magaling ka Bandolp eh. Bandol pa. Bandolp, magaling ka Bandolp. Oy, hindi si Bandolp yan. Hindi si Bandolp yan, Nico. Si Raulo ka. Alayo sa mukha ni Bandolp niyan. Si Harry Roque. Kasi may sounds kasi to si Nico eh. Mga matsyupulangkot tayo eh. Wala na. O, dito tayo sa isa. Dito tayo sa isang video. Ito. Mind Oo, ng condition. mga pangit na CGI. Ano yan? Ba't may mga pangit? May mga pa-mind conditioning ka pa ha? Dito tayo sa isang ito rin, isa rin Boplax din to. Oo, ito. Ano bang pangalan nun? Ang hirap i-search pag maliit yung channel, no? Oo, nakakabopo lang. Ito. Yan Wala daw respeto. Saan? Yan. 17 hours. 871 views. Halata, di ba sa views nyo, pag-halata, walang naniniwala sa inyo. Totoo, Sen, dapat po salamat sa amin ng Fake Bulaga. Ang, The Colorum running noontime show. Alam niyo kung bakit? Kasi kung hindi dahil sa amin mga vlogger, TBJ Defender, hindi kayo din mapag-uusapan eh. Oo, sa totoo lang, dapat magpasalamat pa kayo sa amin kahit paano, umangat-angat bis nyo. Ito, panoorin natin, nakasuba kami ads eh. Tanggalin mo na, meron nga. 818 hours. Tinabnail niya pa yung Tito Vic and Joey, nga din pala.
Bakit ba tayo mo i-thumbnail Cisco? Di ba sabi mo sa akin, mano? Di ba sabi mo sa akin, kaya namin tina-thumbnail Cisco dahil napakalaki ng views namin kay Cisco. Eh bakit ikaw di mo tina-thumbnail? Bakit TBJ? Ano nangyari? Ba't nga? Okay, panarin natin to si, ito si Piolo Paksiw to eh. Dito tayo banda sa, ano niya. Tablet lang. Talaga na trademark na yan. No, trademark! Mamaya ka na trademark. Oo na talaga. Ito. Ano nga dito? Ay, good evening everyone. Oh, ayan. So mga kaibigan, ngayong gabi, kinakamusta ko lang kayo dahil kakauwi ko lang din dahil galing po tayo sa Gidli. Okay? So, abangan nyo ang parating mga gagawin. Anong gagawin na? Anong gagawin? Ibigay ko rin na kaya ng ating Itbulaga GMA7 Kapuso Tape Incorporated. Okay. Tablet lang. Jen's Kitchen. Ayan. May titira po. Magandang gabi po sa inyo. Ay, may titira. Pinatira yung asawa. Wala bang mahirap-hirap dyan? Anak ng titing nagtago sa likod ng asawa niya. Kahit na. May sounds. Mamaya na tayo. May sounds. Okay ka na ba? Sige, magpalitain natin si Madam. Ayaw mo, re-respetuhin ko to, Piolo Paksiw, ha? Hi, good evening everyone. Okay, good evening din sa'yo. May gagawin si Rede. Ako muna dito. Ako muna magpatuloy sa niya. Babalik ng mamaya-maya yun. Iwan ko kakain siguro yun. O hindi ko alam anong gagawin niya sa buhay niya doon. O sige nga, tayo nga mag-uusap sa mga dito. Okay? Mga issue ngayon. Okay. Kabilang kampo, kampo dito, kampo doon. Babasa nga ako ng mga comment. Hindi. At ko na comment dito. Dapat ganito on the spot, hindi anak ng titing sa comment kayo bumabasi. Tingnan natin kung gaano katatas yung IQ nyo, mga utak nyo. Walang yun, magbabasa ng comment. Halimbawa, may nabasang comment. Sa Tape INC talagang titulong Itbulaga. Siyempre, kayo, iulitin nyo. Oo, dapat lang. Sa Tape INC. Kumukuha ng opinion sa comment. May respeto ako sa babae. Ayoko man sabihan na to longest, pero parang ganun na nga. Okay? Play natin. Comment nga kayo ng magustuhan ko. Makita mo, maghahanap. Para naman, may Sabi-sabi natin. TV, sabi ni Goldsoft, TVJ dapat una rumespeto sa tape. Kasi kung wala ang tape, wala ang Itbulaga. Walang Sino kaya yun? TBJ daw ang dapat rumispeto sa tape. Dahil kung wala daw ang tape, wala din daw ang Itbulaga. Ang tanong ko lang, ilang taon na kaya yan nagsasalita na yan? Nakakatulog pa ba siya ng mahimbing? Kasi parang lutang yung utak niya. Yung nag-comment na yan, ha? Oo, parang lutang yung utak niya. Anak ng titing, kung hindi daw dahil sa tape, wala daw yung Itbulaga. Eh, hindi nyo nga mapatunayan sa ipon na kung sino yung gumawa eh. Si Romeo Senior Halusos ang gumawa? Eh, di ba? Asan katibayan niya? Eh, samantalang Tito Vic and Joey, may kwento, may video, lahat, kompleto. Eh, kayo, asan? Nga. Okay, tuloy natin. TVJ. Ay, gusto ko to. Natumpak mo, Goldsoft. Ay, gusto ko to. Diba? Nakita nyo naman, nagpa-press con yung TVJ ngayong araw na to. Oo, naman pakialam mo dun. Ako nanood, pero nakita ko sa mga vlogger natin. Hindi daw siya nanood, pero nakita niya. Ibig sabihin, napanood mo rin pa rin yun. Napanood mo pa rin yun, madam, ha? Kasi nakita mo, napanood mo, nalaman mo, kaya mo nalaman kasi pinanood mo. So kahit hindi nakita ang muka, or hindi nakita ang muka ng Tito Vic and Joey, hindi mo nakita, napag-usapan pa rin yung opinion, ibig sabihin, napanood mo pa rin yun. Siyempre, paano mo naman mahanap yung channel ng kaibigan mo kung bulag ka, di ba?
So, syempre, may paningin ka na para makita mo yung channel na yun. Para, syempre, ito channel ng kaibigan ko, panoorin ko kasi andito ang issue ng TVJ. Sino ba mga ano nito? Hindi ko kasi, paano naman kasi makikilala? Tignan mo yung views, 800. Okay. Na kasama dati na anong pangyayari sa press con. So ano ba yun? Nagpa-press con sila kasi pwede na nilang magamit ang kanilang trademark na Trademark! Anak na. Totoo? Totoo? Trademark daw, trademark. Ma'am, ganito pa Trade. Hindi trade. Hindi po yung tornilyo. Trade. Trade. Hindi po trade. Disclaimer po sa mga tinuturuan ko lang po para maganda yung bigkas niya hindi po trade. Kasi pag trade, ano po yun? Gusto niyo sa reggae, dreadlocks. Ay. Doon pa lang panalo na kami. Trade. Yung isa naman si Harry Roque, Pinal. Imbis na final, naging Pinal. Hindi pa po yan yung final decision. F yun, hindi yung P, final. Ito naman, trademark. Okay, tuloy natin. Tapos yung si Piolo Paxiu, nagmaang-maangan pa. Alam nyo, ito naman kasi, aminado naman, ito nagsisinungaling lang kayo sa mga sarili nyo. Una-una, paano nyo malalaman yung issue or yung video or yung topic na ganyan ang TVJ nagpa-press kung hindi kayo nanood. Sinasabi nyo lang yan talaga? Para lang masabi nyo na hindi nyo sila pinapanood. Pero sa totoo, pinapanood nyo pa rin. At wala din naman din kaming pakialam kung nanonood kayo sa Tito Vic and Joey. At kung hindi kayo manood. Dahil unang-una, hindi kayo kawalan Okay, tuloy natin. Diba? Kung magbabalita man lang, yung ano na talaga, finalize na talaga. Huwag magpapalabas na Binalita sa GMA yan, no ka ba? Naku, ginagalit niya yung Ipo. Ibig sabihin po mga kadabarkads, Ipo Phil, shoutout po sa'yo. Yung tape INC po pala at yung mga vlogger nito, minamaliit po pala yung report nyo, yung balita nyo. Parang pinapalabas po nila dito, Ipo Phil ay fake news. Kasi yun po yung mga lumalabas sa bunganga nila. Ibig sabihin, yung sinasabi nyo po daw ay hindi po daw yun yung totoo. Okay, tuloy pa natin. ano yun? Ano? Mali lang pala. Mali. Ano lang yun pasabog lang yun pasabog lang pala. Medyo nabulaga sila. Medyo nag-iingay sila ngayon, kumbaga. Ha? Pinagsasabi mo, ate. Ate, yung pinagsasabi mo. Alam mo kasi ganito yan. No? May ano ba to? Kanino ba to? Kanino to? Sa kanila ba to? Nagkaka-ads pa pala yung channel nyo? Ito kasi yan, ang daming ads, Kalahin mo yun? Meron pa palang ganito channel nyo. Akala ko bulok yung channel nyo Oo. Deto, madam. Sumakit ulo ko sa'yo, madam. Ito, madam, kung hindi nyo po kaya at hindi nyo po alam yung mga sasabihin nyo, pwede, pahinga na kayo. Pahinga na lang po kayo. Kasi hindi nyo po alam yung sinasabi nyo. Nautal-utal pa po kayo, Partida, kumukuha kayo ng opinion nyo sa comment section sa mga nanonood sa inyo. Ilan ba nanonood dito ng mga? Ilan ba? 40 ata. Bali tumitingin po kayo doon. Bali kapag may nag-comment, kuha agad kayo ng opinion. Ikakalkulan nyo sa utak nyo, hanggat na abang nauutal-utal pa kayo,
Tapos, nasamahan nyo ng facial reaction na sagwa. Parang ano sila, yung parang mapaniwala ka lang nila na totoo yung sinasabi nila. Pakinggan nyo, utal-utal. Ito. Oh. Ay, magandang gabi sa inyo, Rini. Sabay nag-shoutout. Magdalena, nila I love this. Wala na yung topic. Nag-loading. Sabi pa ng mga vloggers natin, vloggers nyo, kung sino mga vloggers dito, mga social media na, Sige. wala na, panalo na daw, iiyak na daw ang Itbulaga. At bakit? At bakit maiiyak yan? Sige, explain nyo po kung bakit. Hindi magamit ang trademark na Itbulaga kasi may kasunduan naman kayo. Cancelled pa lang naman, hindi pa naman yan honored talaga. Sa pinataas-taasan, nasa Suprema pa yan, nasa court pa yan. Ako, sige. kung kayo naman, mga vlogger ng kabila, Hmm. kung maglabas lang naman kayo ng balita, yung finalized na talaga, namapas na. Mag-ano na talaga kayo, magpipiesta na talaga tayo sa inyong, Ano? kayo na talaga yung kampiyon, kayo na talaga nagwagi. O, diba? Marami pang mangyayari, alam ko marami pang mangyayari. Okay. Sa ngayon, tahimik ang Itbulaga kasi alam naman talaga nila kung ano yung pinakalaban nila. At alam nila. Tahimik daw, Itbulaga. Hindi mo, pati noon time show mo, hindi mo pinapanood. Tahimik daw ang Itbulaga. Ano yung ginagawa ni Paulo Contis ngayon? Ha? Tahimik daw, Itbulaga. Pati siguro sa noon time show nila, hindi to nanonood. Minsan nakakaumay, no? Oo. Ramdam ko yung nararamdaman nyo, ate. Ramdam ko. Sige, tuloy pa natin. Ang sarap kasi may napagtitripan tayo. Lalabanan nila. Ito ding mga, tayo, tahimik lang tayo kasi alam naman natin na mas susolusyonan niya ng mga. Kung tahimik ka po, bakit ka nagla-live? Bakit ka nagsasalita dyan? Kung tahimik ka po, kasi iba kasi yung meaning ng tahimik. No? Tahimik, parang, ay wala, parang kung i-check mo yung channel nila, wala silang komento about dito. Tahimik po tayo, pero naka-live ka. Nagsasalita ka. So, ano yung meaning nun, ma'am? Sakit ng ulo ko. Ano kayang feeling ng ano, no? Yung pinagtatawanan ka dahil sa kabubuhan mo. Hindi ko naman sinasabing sobrang talino ko. Pero isipin niyo mabuti. Tahimik daw sila. Tahimik daw siya. Tahimik daw tayo. Kayo daw. Tahimik po tayo. Pero naka-live siya. Ang topic niya about sa issue. So ibig sabihin, nagsasalita ka or nagbibigay ka ng opinion about sa issue. So ibig sabihin, hindi ka nananahimik. Kasi nandiyan ka, oh. Topic mo yung issue. Buti sana nag-live ka dyan. Tapos, hindi mo topic yung issue na nangyari ngayon, yung balita about sa trademark, cancellation ng IPO. 'Di ba? Ano na? Kaya pa ba? O ito, partida, wala kaming kodigo dito. Tingnan nyo, wala dito. Basahan. Pinupunas ko hindi, pamunas ng pawis yan. Wala kaming binabasa, wala kaming inaanuan na opinion. O baka sabihin nyo, dito ako kumukuha ng opinion. Anong kukunin kong opinion dito? Nauutal-utal nga. Hindi nga alam kung ano pinagsasabi. Okay, tuloy pa natin. Incorporated sa mga halos. Incorporated! Naman ang nakakaalam kung ano ba ang kwento ng Itbulaga. Kasi sa akin lang reaction ko to. Wait na, palyado siya dun. Ang nakakaalam nila. Ito ding mga, tayo, tahimik lang tayo kasi alam naman natin na mas susolusyonan niya ng Tape Incorporated sa mga halusos kasi sila lang naman ang nakakaalam kung ano ba ang kwento ng Itbulaga. Sila lang naman ang Tape Incorporated daw. Incorporated kanina trademark. Tapos ngayon incorporated. Charles, bili ka ng ano doon, Alaska. Yung aling kuya, yung incorporated. Sige. Yan na natin yan.
Sir Bullet, Mayor tuloy, Jan Alusos, Senior, Senior Alusos, baka pwede nyo naman po i-meeting yung mga vlogger nyo. kasi, kasi kayo po yung lumalabas na kakahiya-hiya dito kasi yung mga vlogger nyo po, una-una yung final, naging pinal. Yan trademark, naging trademark. Incorporated, naging incorporate. Pag ano nyo, pag practicing nyo pa to pag paano mag-reaction, ha? Tapos dito, sinasabi niya, Tape INC daw ang nakakaalam ng lahat. So, ako dito, hindi ko ni minsan sinabi dito sa vlog ko na wala akong alam. Kasi kung wala akong alam dito sa issue na to na nangyayari, hindi sana nanahimik ako. So, ibig sabihin, kaya ako nagsasalita rito ngayon sa inyo, mga Kadabarkads, kasi alam ko rin ang punot dulong ito. No? Bakit ka nagsasalita dyan, ate, kung yung Tape INC pala or yung mga halusos ang may alam ng punot dulo? Ano naman ang alam mo? Bakit ka nagsasalita dyan ngayon sa issue na yan? Hindi yan matatawag na opinion? Hindi opinion tawag dyan, ha? Ano ka? Nakikisaw-saw ka na. Kasi kung opinion yan, ganito yan eh. Neutral dapat ang ano mo dyan. Neutral dapat yung sasabihin mo dyan. No? Para kang nagtatanong. Nagtatanong or nagsasalita sa hangin, ganun. Eh kaso tinutumbok mo kasi, iba eh. Ayusin nyo nga. Kasi sa akin lang ha, reaction ko to ha. Reaction. Sa ano ko lang, observation ko lang. Observation. Hindi naman mabubuo, hindi yan tumatagal ang Itbulaga na trademark na yan. Trademark. Kung wala ang Tape Incorporated na nasa sa likod ng mga programang yan. Sino ba ang nag-produce ng Itbulaga? Di ba ang Tape? Sinasahod. Ayoko na. Cancel, dito tayo sa isang video. Ay. Ano ba naman yan? Kung naman lang tayo makuhang magandang reaction sa mga vlogger nila. Yung isa, yung noon time show, ginawang politika. Kesyo may mga black propaganda daw. Yung isa naman, ay, Tape INC, turuan nyo pa ng gusto ng mga vlogger nyo. Ano, wala sa ayos eh. Oo, sablay. Oo, minsan ayos-ayusin naman. Oo, ayos-ayusin naman yung paggawa ng reaction. Oo, opinion niya daw, reaction niya daw. Tapos, sinabi niya nung una, wala, Tape INC daw yung nakakaalam, siya daw walang alam. So, ba't ka pa nagbigay ng opinion at reaction mo dyan kung wala kang alam? Okay, dito tayo sa video. Ito, baka dito may mapala pa tayo eh. Joey De Leon, sinupalpal si Paolo Contis matapos silang bastusin nito sa Itbulaga, okay? Okay, maganda to ah. Paktay ka ngayon, Paulo. I don't expect respect. Well, I don't expect respect from Binweltahan ni Henyo Master Joey De Leon ang kawalan ng respeto sa kanila ng Tape Incorporated at ng host na si Paolo Contis. Matatandaan, halos maramdaman ng netizens ang galit ni Paolo Contis habang pinaglalaban nito Kamukha ni Mr. Bean eh, no? sa titulong Itbulaga. Ang lakas pa umano ng apog ng 39 years old host para sabihin sa kanila ang 44 years na pinaghirapan ng TVJ. Na kung idadaan sa logic ay hindi pa buhay si Paolo Contis nang buuin na ng TVJ Totoo ang naman. Itbulaga.
Ayon naman sa tape ay gagamitin pa rin nila ang titulong Itbulaga hanggang sa inaapilan nila ang desisyon sa korte. Samantala, hindi pinalampas ni Henyo Master Joey De Leon ang kawalan ng respeto ng kabilang kampo. Gamit nga ang Instagram account ni Joey De Leon ay binanata nito ang Tape Incorporated, pati na rin si Paulo Contis. Well, I don't expect respect from respect. Hinangaan naman si Henyo Master Respect. Joey De Leon sa pagbuo niya ng letra para mapamukha sa mga halusos na mali ang kanilang ginagawa. Ika pa nga ni Bossing ay pinapakita lamang ng kabilang kampo na sanay sa iligal ang tape kaya hindi nila mabigay ang respeto na hinihiling ng TVJ. Gayunpaman, umaasa ang legit Dabber Cats na mapapabilis ang pag-usad ng mga kaso na inihain ng TVJ sa Tape Incorporated, lalo na ang pag-file ng copyright. Dahil kapag nagkaroon na ng desisyon hinggil dito, ay wala nang magagawa ang mga halusos kundi baguhin ang titulo ng kanilang programa. Sa kabilang banda, wala pang sagot si Paulo Contis sa banat ni Joey De Leon sa kanya. Kaya naman, ang masasabi na lamang ni Joey De Leon sa patuloy na paggamit ng Tape Incorporated sa titulong Itbulaga ay Nais namin pasalamatan yung isang show dahil pinopromote ang Itbulaga. Thank you. Basag. Pinopromote ang Itbulaga. Ito. Dito tayo. Pakinggan nyo to maigi. Madalas kaya pala madalas pag nakaganito ang outfitan, nakaupo ka lang. Tatayo ka yung pagkalaw-galaw. Mahirap eh. Now I understand. Tatayo pa rin ako. Okay. Narinig nyo yun, no? Doon sa video na yun, sinabi niya na yung video na yun ay patama yun sa Tito Vic and Joey, no? May pumutok ka. Sa Tito Vic and Joey, no? Na kesyo para ho yun sa mga taong may edad na, mga senior citizen at mga hirap ng may mga edad na hirap ng tumayo na lagi na lang nakaupo. Una-una, Paulo Contis, kung gusto mong personalan, pagbibigyan ka namin. Walang problema dyan. Alam ko naman na nanonood ka sa amin. Alam namin yan. Sa laki ng mata mo, posibleng hindi. Sige, aaminin na ho namin, tatanggapin na namin at noon pa naman tinatanggap na naman po namin na itong Tito Vic and Joey, sila Bossing Vic Soto, Tito Soto, Joey De Leon ay hindi na po talaga sila pabata. Ito po ay papunta na po talaga at talagang may edad na ho talaga sila. Ano? Doon naman po sa sinasabi nyo na uupo, tatayo. So normal po yun dahil matanda na sila. Ang tanong, ito ang tanong. Letter A. Paulo Contis, aabot ka kaya sa edad ng Tito Vic and Joey ngayon? Letter B. Paulo Contis, hindi ka kaya tatanda? Letter B. Mas karapat-dapat ka ba na tumanda kahit wala ka namang suporta sa mga anak mo? At letter D. None of the above. Gusto mo, ano pa yung isa pang ano pa yung isang katanungan bukod dun sa none of the above? Ano ba yun? Nakalimutan ko. Alam mo, Paulo, eto. Ikaw, darating ka rin sa edad na kung ano yung edad ng Tito Vic and Joey ngayon. Pero kung pag minalas-malas ka, bahala ka na. Halimbawa, minalas-malas ka, hindi ka na sa totoo lang ito sobrang hanga din po ako sa Tito Vic and Joey dahil umabot po sila ng edad nilang ganyan.
Blessing na po ni Lord yan. So, sobrang blessing na ho sa kanila na umabot sila sa ganyang edad. No? Ito si Paulo, pala gym to, pala, ngayon po, di ba, pumayat, di ba? Pala abs to, pala workout to. Pero ang tanong, aabutin kaya ni Paulo Contis ang edad ng Tito Vic and Joey? Kasi ako mismo ito real talk tayo ako malabo din eh. Oh, totoo yan. Iba na kasi yan. Biro mo, si Henyo Master is 78 or 77, hindi ko alam. Hindi ko 100% na sure. Si Tito Soto nasa 70 plus na rin. Si Bossing Vic nasa 60 plus, di ba? So ako hindi ko rin alam kung aabutin ko pa yung mga ganyan edad. Kaya napaka-blessing na lang po talaga sa taas na bigyan ka ng ganyang kahabang buhay. Eto pa, kahit na uugod-ugod ang Tito Vic and Joey or kahit na dumating pa yan sa punto na dyan sa Bulaga na yan, no, sa EAT Bulaga, sa TV5, hindi dun sa inyo, wala kaming pakialam dun sa inyo. Sa Bulaga, no, ng TBJ, kahit na uugod-ugod sila, napakasarap pa rin tignan, napakasarap pa rin pakinggan na isa sila sa mga dakilang ama na nakilala dito sa industriya ng showbiz. Napakasarap pakinggan. Ba't ang daming langaw na naman dito? Nakikita mo, nilalangaw ka na, Paulo. Pag topic ko si Paulo, ang daming langaw. Tip na mukha kasing langaw eh. No? Ang sarap lang, no? Na pakinggan na itong Tito Vic and Joey, isa sila sa mga magulang na itinaguyod ng maayos at mabuti ang kanilang pamilya, lalo na ang kanyang mga anak. Si Oyo, kay Bossing Vic Soto tayo. Si Oyo Boy, ang ganda ng pamilya, walang ka-issue-issue, no? Tuloy-tuloy, napakaganda ng buhay. Si Vico Soto, isang mayor na hinahangaan ngayon sa Pasig dahil sa kabutihan taglay. Dahil napakaganda ng ginagawa niya sa kanyang lugar, sa kanyang pinamumunuan. Ikaw ba, Paulo Contis, darating kaya yung araw na may lumaking isang anak mo at sabihin na ang tatay ko proud ako dyan, hindi yan nagsustento sa amin? Masarap pakinggan yan. Sarap yan, Paulo. Ganon, yung tipong paglaki ng anak mo, nasa social media ka, lahat ng video dyan, panghabang buhay yan dyan. Yung tipong mapapanood ng mga anak mo na, ay, inong bata pala kami, hindi pala kami sinusustentuhan ng tatay namin. Mas okay pa pala tong TBJ. TBJ, lahat ng anak naging professional, naging mayayaman dahil sa kanilang mga ama. No, naging professional, naging sagana sa pamumuhay dahil sa kanilang ama, dahil yung kanilang ama ay napakabait at napaka-pursigidong padre de pamilya sa kanilang pamilya. Dalawang pamilya bigkas ko. Si Joey De Leon sa inyo, Master. Sabihin na natin, sige, dalawa ang naging asawa niya. Pero tignan mo yung mga anak ngayon, no? Hindi mo nga makita na kasing level mo sila eh. Totoo yan. Yung mga anak ninyo, Master, ipantay sa'yo? Oo, aminado ko, artista ka. Kilala ka dun. Pero kung pagpapantayin kayo, magmumukha kang tambay kaysa sa kanila. Baka nga sa utakan, hindi mo kaya yung mga yun eh. Ito na lang, kay Tito Soto, anak ni Tito Soto. Sige, sabihin na natin kay Ma'am Lala Soto na lang. Partida, nilalang ko pa, ha? Sa tingin mo, makaka-level ka kaya sa level ni Ma'am Lala Soto, Paulo? Tignan mo, iyan ang patunay, no, sa lahat ng mga anak ng Tito Vic and Joey, ni Bossing Vic Soto, Tito Soto, Joey De Leon, ni isa, wala kang kapantay dun. Eto sila, eto ka. Tandaan mo yan. Ang masakit pa nga niyan, baka umeto ka pa eh. No?
Kaya ikaw, Paulo, bago ka muna magyabang, gampanan mo muna yung pagiging dakilang ama mo. Ulitin ko Paulo Contis, bago ka magyabang, bago mo lait-laitin ng Tito Vic and Joey dahil sila ay matatanda na, panindigan mo muna kung gaano nga ba kasing akong ikaw ba ay naging dakilang ama sa mga anak mo. May balita ko nga yung isang anak mo ang laki ng galit sa'yo diba? Bago ka sana tumirada, mag-isip-isip ka muna Paulo, alam ko nanonood ka sa video ko. Ngayon, kung personal ang partida, hindi ka pa nga namin pinipersonal Kasi alam naman namin din ng mga madudumi din kayo maglaro. Tsaka yung sinasabi mo na yung mga nambabati ko sa'yo, walang mga bayag. Wes, edi try mo. Diba, una nagamon sa'yo si Chris Ulo? Try mo rin ako. Kami, may bayag kami kahit saan kami magpunta. Ewan ko lang sa'yo. Ewan ko lang sa'yo, Paulo, kung may bayag ka, baka yung bayag mo nasa lalamunan, katulad nung pelikula ni Phil Jackson. Comment nyo dyan, anong title nung pelikula ni Phil Jackson na nandito yung bayag niya? Baka ganun ka, Paulo Contis, Partida. Bakit? Tanong ko lang, Paulo, may mga karanasan ka na ba sa mga bundok? Baka grabe na ba yung yung tipong tinatawag na childhood war? Isa ka lang dakilang spoiled Pinabasa pa nga ako sa comment section si Paulo Contis ay daw. Pray ako na tuloy. Ulitin ko, Paulo, bago ka magyabang, siguraduhin mo muna na naging mabuting ama ka sa mga anak mo, Kasi ang Tito Vic and Joey, mga dakilang ama yan. Ikaw, naging dakilang ama ka ba? Naging dakilang ama ka ba sa mga anak mo? Yan ang tanong dyan. So mga kabiyaya, dito na yung video natin. Napapahaba yung natin kasi pag napahaba ito ng gusto, baka sumabog sa galit ng mga ito. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakicomment na lang po yung mga opinion nyo about dito sa mga video na napag-usapan natin, mga issue na napag-usapan natin. Ano nga po ba? Comment nyo lang dyan. Free, kahit basher kayo, wala akong pakialam sa inyo, mga leche kayo. Sayang din naman mga basher, mga views din naman yan. Tingnan nyo, sa Colorum Noon Time Show, puro basher nandun, pinagtsatsagaan nila. Sayang din, views din naman yun So, ingat mo palagi and peace and God bless. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Anumang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.